It's been a while. Doon po sa pinaglilingkuran ko kasi wala namang ganong Filipino. So, pag punta rito, kagabi, may mga namit na ako ng mga Filipino. Parang, wow, nakakita din ng Pinoy. Bibihira po kasi doon sa Monggol. May mga Filipinos but very, very few. At napakinggan ko uli ang mga world-class choir ng Pinoy. Napakaganda po ng yung choir. So thank you. Ang sarap po sa pakiramdam. Siguro tulad din ito ninyo nung una kayong napunta ng ibang bansa. Yung feeling na mamimiss mo yung dating Filipinos, dating simba. So I'm honored to be here. Pasensya po kung medyo napipilipit yung Tagalog ako, pero syempre matagal-tagal na rin naman akong hindi nagsisermon sa Tagalog. So, hindi naman sa pagiging konyo, pero kasi nakasanayan ko na yung trabaho ko, talagang mostly nasa international scene. So, na-miss ko din, mahababang panahon na magsisermon ako sa wikang Filipino. Kaya kung medyo napipilipit, paumanhin po. Hindi naman ako nagpapakasosyal pero talagang nahirapan na sa mahabang panahon. So, salamat sa pagkakataong ito at again, it's a blessing. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa amin. At alam ko po na sa pamamagitan ng inyong abang lingkod, may papahayag ang iyong mabuting balita. At patuloy na buksan mo ang kaisipan at puso ng bawat isa na ang iyong mensahe ay kanilang kikilalanin, tatanggapin. At ito ay magpapatibay ng aming pananampalataya. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong nakarang taon, nung ako po ay napunta ng Mongolia para maglingkod. So yung Mongolia, alam niyo na, north, malamig po doon. Nung umalis ako doon kahapon, nasa -20. Kaya pagpunta ko dito, ang sarap ng weather. So bukas, dadalaw ako sa Pilipinas ng isang linggo, may meeting. Kaya medyo magandang transition yung Hong Kong. Kasi yung weather nyo rito, maganda, Hindi ko alam kung gaano kainit sa Pilipinas, pero at least nagkaroon ako ng transition mula sa napakalamig, itong sa Hong Kong, napakasarap ng inyong klima, kaya siguro gumaganda ang inyong mga kutis, Sabi nila, gano'n. Tapos babalik na ako ng Pilipinas, medyo mainit-init, So talagang yung feeling ng isang migrante o OFW ay ramdam na ramdam ko. Dumaan din ako sa proseso ng POEA, kaya alam ko po ang ibig sabihin ng OEC. Yan ang isa sa madugong, di ba? So uwi ako, kailangan ko ring proseso yon. At least balik manggagawa na lang, medyo madali-dali na. So yung buhay ngayon ng isang OFW ay ramdam ko dahil yung aking tungkulin ay hindi naman talaga katulad ng ganito, simbahan. Ako ay isang direktor ng isang NGO, kaya mostly I work with the locals. Kaya ako ay isang fellow OFW talaga kung inyong bibigyan ng pansin. At yung una, gusto ko lang i-share, and I think you would relate to sa karanasan ko. Yung unang Pasko namin doon ay malungkot. Walang Pasko doon Dahil ito ay isang Buddhist country. Tapos, bago kami nakakita ng isang Pinoy, inaabot ng 4 na buwan. Kaya iba yung feeling, parang Ilocano yung salita na yun, Alam ko kagad ng Pinoy, hindi pa Tagalog, hindi pa Tagalog yung narinig ko. Uy, kamsat! Medyo nagkaroon na ng konting connection. Doon, nag-start na. And then eventually, nakakilala ng isang Filipino community, very small Filipino community. Pero talagang sadyang napakadungkot ang malayo sa mahal sa buhay, lalo sa isang napakalamig na lugar. Nung nakaraang winter, it was the coldest in about 20 years, -40 degrees. Para ka nang nasa North Pole.
So nandun ka lang sa loob ng bahay, titingin sa labas. Alam niyo mga kapatid, ang snow, masarap lang tignan sa loob ng 1 linggo. Yeah. 1 linggo, masarap yan. Pero pag yan ay lumampas na ng 1 linggo, yan ay torture na. Dahil sa sobrang hirap at lamig na yan. Kaya ang Kapaskuhan, especially here and you, ito ang isa sa pinaka-inaasam natin. Kaya marami sa mga Filipino umuuwi ng Pilipinas para maranasan ang iba talaga. Totoo yan, Pero I envy you at ako'y natutuwa kasi you have a Filipino congregation here. So kahit papano, naiibsan ang ating kalungkutan. At alam naman natin, ang Kapaskuhan, ang isa sa pinakamahabang nagse-celebrate ay ang Filipino. Pagpatak ng bear, lalabas na si Jose Marichan. Nakakamiss yan. So, I'm just pouring out my heart that I'm really honored to be part. Binigyan nyo ng konting glimpse ng Pasko. Hindi rin kasi ako makakapagpasko sa Pilipinas. Dadaan lang ako doon dahil sa meeting, dadalaw sa pamilya, tapos may ibang bansa na naman dito sa Asia na dadalawin, babalik ng Cambodia. So your presence para po sa akin na makita kayo, that is really a big honor. Ngayong linggo na ito ay Christ the King Sunday o Pista ng Kristong Hari sa ating Christian calendar. Ngayon, lahat ng itong mga tema na ito ay importante para maunawaan natin yung mensahe ng Kapaskuhan. Kasi kadalasan sa atin, ang tingin lang natin doon sa mensahe ng Kapaskuhan ay yung mga kumikinang na mga palamuti, yung magagandang mga regalo. Nakasentro tayo doon, yung 24 or 25, na yung mensahe ay yung saya, festivities of Christmas. Pero the whole message of Christianity na umiikot doon sa Kapaskuhan ay makikita natin doon sa daloy ng mga tema ng Christ the King, pagkatapos nan ay yung Advent. So itong hudyat ng pag-uusapan natin ngayon, kung ating babasahin at babalikan yung binasa natin sa Matthew 25, tungkol sa paghuhukom. Parang, ano ba itong tema natin? Parang apocalyptic na, end of days, paggunaw ng mundo, kasi paghukom Parang, pwede bang masaya naman ang pag-usapan natin? Kasi lukot-lukot na nga ng buhay sa ibang bansa. Ang dami-dami na namin problema. Sakit-sakit sa ulo na nitong aming trabaho. Pag-uusapan pa natin, paghuhukom. Pero hindi natin yan pwedeng lampasan. Kasi alam niyo mga kapatid, pag narinig na natin yung salitang paghuhukom, meron diyang usaping evaluation. Sa mga tao, parang masakit na ini-evaluate ka. Gustong-gusto niyo ba na ini-evaluate kayo? Napakahirap, Yung tipong lahat ng kilos mo, dinumero. Alam niyo yung term na yan, Hindi mo alam kung tama yung ginagawa mo o mali. Parang mula ulot paa, basang-basa. And I think you can really relate, Parang hindi mo alam. Parang nagkamali ka, hindi mo naman sinasadya. Diba? Parang ako, nung bago-bago pa lang din sa trabaho, hindi ko pa naman talaga alam Parang pasensya na, bago lang. Hindi ko pa alam. Pero napakahirap dumaan sa proseso na parang lagi ka na lang ini-evaluate. Pero bahagi yan ng buhay. At ang Kristyanismo, ang Christian life, there will come a time that we will be evaluated. Hindi mo pwedeng takasan yan. At yun yung ating binasa ngayon. At the end time, sabi, magkakaroon daw ng paghuhukom. Pero ano yung mga mensahe na makakatulong sa atin dito sa katotohanan na ito? Unang-una, binanggit ko na nga, may paghuhukom na magaganap. You will never escape that time in your life na ikaw ay i-judge. At sa panahon na yon, hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, bawal ang judgmental. Hindi mo pwedeng sabihin yan, Lord, bawal ang judgmental. Kasi talagang darating at darating yung punto na yon. Yung kwento na yan, yung paghuhukom na yan, ang sabi, tungkol ito sa, hindi tungkol sa itsura. Hindi tungkol sa kasarian. Hindi tungkol doon sa simbahan.
Ano yung daloy noong usapan dito sa Matthew 25? Ito ay tungkol sa kilos at gawa. Kaya ang realidad, yung paghuhukom na mangyayari, i-evaluate tayo batay sa ating naging, sa tingin nyo gawa. Kasi hindi mo pwedeng basta evaluate, kahit naman sa trabaho Saan kayo ni-evaluate? Sa ganda? Kung sumasali ka ng beauty contest. Pero yung beauty contest nga, hindi na lang puro ito ang ini-evaluate. Ano na ini-evaluate ngayon sa beauty contest? Ano yung ginajudge? Utak na rin. Dati mukhang pagandahan lang Pero ngayon, nagkakatalo na pala sa question and answer. Ganun na pala yan. So, nagbabago rin. Lalo na sa trabaho, ang ini-evaluate ay hindi yung husay natin, yung galing, o yung ating physical, ang ini-evaluate ay yung ating actions. Ngayon, sasabihin natin, Pastor, di ba tayo naman huhukuman batay sa ating pananampalataya? Totoo naman yon. Pero alam naman natin, ang gawa, ang nagtatakda, anong pananampalataya mayroon ka. Tama o tama? Namili pa Di ba? Yung gawa mo ang magpapatunay kung anong klaseng pananampalataya. Dahil sabi nga ng Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya talagang yung kilos, yung gawi, yung pakikitungo. Kaya kung ating babalikan yung teksto, puro kawang gawa yung evaluation di ba? Ako ay nagutom, ako ay yung pinakain. Ako ay nauhaw, ako ay yung pinainom. Hindi na tinanong kung anong pinakain nyo, papaitan ba yan? Basta pinakain mo yan, So ano yun? Gawa. Kaya ito mga kapatid, ito ay makasimple lang na reminder. Babalik at babalikan natin yung ating pananampalataya. Tinitignan pala lahat ng ating kilos at gawa. So lahat yan nakasulat. Paano tayo makipagkapwa-tao, yun at yun pa rin. Hindi mo yan pwedeng takasan. Hindi dyan ililista gaano kadalas kang magsimba. Kasama yon. Hindi kasama dyan, sabihin na natin, okay, tinitignan, mahusay ka, kumanta. Pero doon sa binasa natin, hindi tinanong doon hindi sinabi doon. Dito ka sa aking kanan kasi ikaw ay member ng praise and worship team. Parang wala ata rito sa Bible, nahanap ko Dito ka sa aking kaharian kasi ikaw ay member ng choir. Nasaan ba yun? Wala, Baka makita nyo. Hanap ko lang Dito ka sa aking kaharian kasi mahusay kang mag-sermon. Nandun ba? Wala, nahanap ko pa rin Dito ka sa aking kaharian kasi ikaw ay pastor. Naku, hindi ako kasama. Pero kung ating titignan, di ba lahat ng kilos, ikaw ba ay naging mabuti? Lahat naman itong ating ginagawa. Ako, nagpapakahusay naman ako magpastor. Tayo, nagpapakahusay tayo sa ministry natin. Bahagi yan. Pero lahat ng ito ay dapat nagtuturo sa atin na sa paglabas nitong simbahan na ito, nandoon ang tunay na pananampalataya. Tama o tama? Kasi dito pwede tayo magbulahan, mababait tayo lahat dito Pwede ako magyabang, mas mabait ako sa inyo. Tapos magsasabi isa, wala kayo sa lolo ko. Dito pwede tayo maging mabait lahat dito Pero ang tunay na evaluation, paglabas ng pintuan na yan. Na talagang nakakakita lang ang Diyos. Kasi pwede tayong magtaguan sa bawat isa Hindi nakikita ni Pastor, yung tunay. Kaya ito ay reminder po sa atin, itong Kristong Hari ay reminder. Meron talagang evaluation at ini-evaluate tayo as our own. Hindi natin pwedeng sabihin na anak ako ni Pastor, Lord, pasok na ako dyan. Close kami ni Bishop. Walang ganon,
Lord, mahusay po mag-pray yung nanay ko. Walang baker-baker dito sa kaharian ni Lord. Kanya-kanyang harap sa Diyos, batay sa ating pananampalataya at gawa. So let that be a reminder. Pangalawa, ito yung maganda. Meron namang inaasahan. No? Or may inaasahan sa atin. Ito pagpapaalala, it's a reminder na ang buhay Kristiyano ay hindi puro hallelujah lang. We are also expected na maging mabuting tao. Katulad din ito nung sinabi ko nitong una. Ang buhay Kristiyano ay hindi usaping mapunta ka lang sa langit. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, sino po sa inyo rito ang gustong makarating ng langit? Taas ang kamay. Amen! Hallelujah. Sino po ang gustong mauna na? Taas ang kamay. Ba't walang nagtaas ng kamay? Kala ko ba gusto nyo na makarating ng langit? It would sound funny, but that's the reality. We all want to go to heaven. Pero siyempre, ayaw pa naman nating makarating na. Yung punto na yon na wala ka pa sa langit, ano ginagawa mo? Nakukuha niyo po ibig sabihin, ano? So, ang pagtanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, papunta tayo lahat doon, pero habang wala pa doon, yung kilos natin dito sa lupa, ang lahat, ang magmamatter. Kaya may inaasahan na tayo ay maging bahagi nito. Kaya sa verse 37, di ba, sagot ng mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? Kailan po namin kayo nakitang dayuhan at aming pinatuloy? So, niremind lang ulit sila ni Lord, sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay ginawa mo sa akin. So yung period na yon, mga kapatid, na wala ka pa sa langit, may inaasahan sa iyo. Huwag mo namang sabihin nila, Lord, napakahirap naman maging Kristiyano. Mamaya biglang kunin ka na. Nahirapan ka pala maging Kristiyano, hindi ka na rito. Para hindi ka na mahirapan. Kaya minsan may mga kasabihan, hindi makasabihan, mga biro-biro. Ba't yung mga mababait nauuna? Kaya siguro nagpapakasama tayo. Hindi naman. Pero ang point ko lang, mga kapatid, habang wala pa tayo doon sa inaasam nating langit, may inaasahan po sa atin. Huwag na huwag niyong kakalimutan yan. Sabihin mo nga sa tabi mo, may inaasahan sa iyo. Hindi lang yung pamilya mo umaasa sa iyo. Ang Panginoon, may inaasahan din po sa atin. And that is our responsibility. Pangatlo, ito naman din yung maganda, mga kapatid. May gantimpalang nakalaan sa atin na susunod sa Panginoong Hesukristo. Merong reward. Alam niyo mga kapatid, napakahirap o napakabigat magtrabaho kapag wala kang inaasahang sahod. Tama o tama? Bira naman yan, Parang may biro nga mag-a-apply ka ng trabaho, Sir, magkano ba sahod? Binigyan ka na ng trabaho, maasa ka pa ng sahod. Ang isa tayo ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa, isa sa nagbibigay sa atin ng gana to continue kahit gaano kahirap, ay yung mga maliliit na bunga ng ating pinagpapagalan. Tama po? Pag nakita natin yung ating pamilya, yung mga anak natin nakakapag-aral, nagkakaroon ng medalya kahit papano. Yung pag-uwi ng Pilipinas, kahit papano nakita mo yung iyong motor. Pinagpaguran ko tong motor na to. Huwag mong gagamitin yan, baka maggasgasan. That feeling gives us a reason to continue. Amen? Yun yung reward system. Kaya nga may mga incentives. Yung mga boss natin, kuminsan kapag napakahusay natin, may konting incentive. Halika, eto ang ticket, mamasyal ka sa Hong Kong. Ay, Hong Kong na pala to, Mamasyal ka sa ibang bansa. So yon, incentives yon. Those are merits. Mga kapatid, the same with the Christian life. Kung itong mga pansamantalang reward na ito, nagbibigay sa iyo ng gana na magpatuloy, pansamantala lang lahat yan. Eventually, that will be lost. Mawawala lahat yan. Ano pa kaya yung gantimpalang pangwalang hanggan na nakalaan para sa atin?
Nakukuha niyo pa yung sabihin? Verse 34, kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. That will also give us reason to continue with our faith. Amen. Kaya hindi tayo bibitaw kay Lord, kahit na ang daming mga problema. Sa trabaho nyo nga, sa katutak na problema, bumibitaw ba kayo? Sasahod na ako in 3 days, kailangan pagtiisan ko to. Okay lang yan. Kahit na talagang durog na yung puso mo, hindi, mag-stay ako rito. Yun nga mga nasa gera naggegera na, ayaw pa umalis Bakit? Because of the reward, the benefits. Bakit sa church, sa pananampalataya, ang daling magtampo? Konting problema lang, bitaw na. Nakukuha niyo pa ibig sabihin? Kaya dapat tayo manatili, anuman ang hirap, anuman problema, anuman ang pagod. Siyempre, kung minsan nagkakagit-gitan tayo, may mga hindi magagandang ugali, siyempre, pare-pareho lang yan Kung minsan may mga hindi magagandang nangyayari, pero nandyan yan. Pero mananatili ka dahil may nakalaan sa inyo, hindi si pastor. Sino ang may nakalaan talaga na reward sa atin? Si Lord. Yun yung ating aasamin, yun yung ating panghahawakan. Kaya kahit anong mangyari, paalisin ka na. Malis ka na sa church, hindi ako aalis. Amen? Kahit na talaga isnabin ka, isnabin mo na ako. Si Lord, hindi ako isnabin. Uupo lang ako rito, mag-worship lang ako dito. Kahit irapan mo, kahit hindi mo ako kamayan, wala akong problema. Basta ako, kay Lord lang. Amen? Ito ang tibay ng pananampalatayang inaasahan din po sa atin. At alam ko po, naintindihan nyo yan kasi marami kayong dinanas na hirap, pero hindi kayo sumuko. Tayo pa mga Pinoy. May nagtanong nga sa akin, may mga Filipino pala sa Mongolia. Baka nga magtayo ng factory sa North Pole, may Pinoy dun Kahit saan, ang dami ko na po, talagang laging merong Filipino. We have that Pinoy spirit. And with our faith, yung spirito na yon na hindi bumibigay sa kahit anong nangyayari, i-convert din nyo yan sa pananampalataya. Na kahit anong mangyari, hindi ka aalis at hindi ka bibigay. You will never give up. Kaya mga kapatid, I prayed na magpatuloy kayo sa pananampalataya as a Filipino congregation. Ano man na mangyari, kapit lang kay Lord. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa mga salitang ito. Patuloy na magpatibay ng aming pananampalataya. And patuloy po naming ibibigay ang aming pagtitiwala sa inyo. Ano man ang mangyari, we will continue to trust you and worship you. In Jesus' name, Amen.